Tama. Word. So kapag ba, Kuya Bastolorde, sabihin kong sa pamamagitan ko ginawa ang lahat, sinasabi ko din ba na ako ang pamamagitan ng salita. Agree ka, Kuya? Kasi ang word kasi yan ay plano. Sige, Kuya Bastolorde, sa pamamagitan ng salita. Ang ibig sabihin lang nun, according to plan, all things were made. Yan lang. Sige, Kuya Bastolorde, sabi mo, sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng salita, nagawa ang lahat. Tama ba yan? Tama. Stadius, pre. Ikaw na magpatuloy, try mo sa Colossians 1:15 up to 17. Ay, mga gas. Wala na bang mga bago-bagong mga... Lagi, pre, hindi ko hawak yung Bible ko nasa taas. Sige, ganito na lang, Kuya Bastolorde. Sige. Sino po yung sinasabing through him all things were made pagdating sa sa Colossians 1:15 up to 17? Sino yun? Sa John 1:3 o sa Colossians? Sa Colossians, sino yun? Sino yung pinapatukoy na through him everything has been made? Sino yung sa Colossians? Sa Colossus, si Kristo na yon kasi nag-exist na yan. Si Kristo, Kuya Bastolorde. Next question. Ulitin ko yung tanong ko. Si Kristo, sabi mo si Kristo. Again, sino yung word, Kuya, na sino dito yung through him all? Hindi pa ako tapos. Kasi nagtatanong ka eh. So, patapusin mo akong sumagot, no? Kasi yung konteksto ng John 1:3, hindi mo pwedeng i-connect sa Colossians 1:15. Bakit? Hindi pwede. Bakit? Yung word dyan, hindi naman si Kristo yan eh. Hindi naman si Kristo. Okay. Yan. Sa Colossians. Sige, next question ko, Kuya Bastolorde. Wala akong Kuya Bastolorde, no? Wala na. Hindi pa nga ako tapos eh. Sa Colossians 1:15 to 16. Haba naman. Kristong existido ang tinutukoy dyan. Haba naman. Sige, ulitin ko yung tanong ko, Kuya Bastolorde. 2 questions lang to. Answer mo lang ng yes or no. Okay na agad ako. Sige. Agree ka ba na sa... Kuya Bastolorde, agree ka ba na dito sa John, sa pamamagitan ng salita, ginawa ang lahat? Sa pamamagitan ng salita, tama. Ngayon, pagdating ba sa Colossus, sinabi bang sa pamamagitan ni Kristo ginawa ang lahat? Magkaibang konteksto. Magkaiba. Hindi, sipunin lang tong sipunin lang tong sinasabi mong kausap mo. Huwag kang umiwas sa tanong. Yung salita kasi hindi yan yung tanong ko. Hindi yan yung tanong ko. Hindi, bakit ako pinalitan? Sandali. Pakilakihan ako ulit. Hindi mo maiipit dyan, bro. Kuya Bastolorde. Kuya Bastolorde. Sinong sinasabing iniipit? Nag-i-imagine ka na naman. Kumalma ka. Huwag ka magalit. Relax ka lang, bro. Kuya Bastolorde, ano ka ba, Kuya? Kumalma ka, no? Sige, ulitin ko yung tanong ko. Ulitin ko rin yung sagot ko. Sa dyan ba, Kuya Bastolorde, si word ba yung everything has been made through him? Word ba yon? Word nga, kasi yun ang nakalagay. Word. Pagdating sa Colossus, sino? Sa Colossus, different context na yon kasi wala. Pero sino yun, Kuya, sa Colossus? Sino sa Colossus? Wala namang logos. Sino sa Colossus, Kuya? Sabi sa Colossus, si Kristo ang larawan ng Diyos. Kristo, ayun. Kristo ang larawan ng Diyos. Kristo, ayun. Iisang tao lang ba, iisa lang ba ang through him all things were made o dalawa? Magkaiba kasi tanong ko, iisa lang ba o dalawa? Magkaiba nga. Next. Ilan yung ginamit ng Diyos sa paggawa, Kuya? Iisa lang o dalawa? Magkaiba nga eh. Iisa. Again, hindi yan yung question ko. Wag mo akong ilan yung ginamit, Kuya Bastolorde? Iisa o dalawa? Wag mo akong pilitin sa Kuya Bastolorde, ay naku naman. Iisa o dalawa, Kuya Bastolorde? Anong iisa o dalawa tinatanong mo? Linawin mo yung tanong mo. Yung ginamit ba na? Ito, ulitin ko. Nagtatanong ka na, nalilito ka na eh. Kuya Bastolorde, ano ka ba? Kumalma ka. Hindi kasi nakikinig. Nagagalit. Hindi mo naiintindihan. So, ulitin ko. Kuya Bastolorde, ulitin ko ha. Chill ka lang, okay? Chill lang. Ikaw yung mag-chill, bro. Ikaw yung mag-chill. Chill lang. Ulitin ko lang yung tanong ko, okay? Kuya Bastolorde, ilan po ba yung ginamit ng Diyos sa paggawa? Iisa lang ba o dalawa?
Yung sa John 1:1 ang salita. Ang tanong ko, iisa lang ba o dalawa? Sa John 1:1, According sa buong Biblia, kuya, Basto Lorde, according sa buong Biblia, iisa lang ba ang ginamit ng Diyos o dalawa? ang ginamit ng Diyos sa paglalang yung kanyang kapangyarihan. Ay nako, yung tanong ko, iisa lang ba o dalawa? Hindi ako nagtatanong kung ano yung ginamit niya. Yung tanong ko, hindi mo ko mapipilit diyan kasi yung so tanong hindi mo ba sasagutin ng categorical, kuya? Wala na tong sa isang pag-uusap natin, hindi mo sasagutin. Ay, pambira ka. Huwag mo kong papipiliin. Huwag mo kong papipilian. Sabihin mo na lang, kuya, hindi mo sasagutin. Sabihin mo na lang, hindi mo sasagutin. Takot ka. Pambira. Sinagot ko na nga. Ayaw mo lang sasagot ko. Again, categorical question, kuya Basto Lorde. Kami nagiging fair kami, kuya. Dito? Sige, tanong mo. Sige, nagiging fair ako. Ilan ang ginamit ng Diyos sa paglikha ng lahat? Iisa o dalawa? Sa John 1:1, ang ginamit na paglikha, sabi doon, through the word, all things were made. Pagdating sa Kolosas, sino? Sa Kolosas naman, sabi sa talata, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. At sa pamamagitan niya, ginawa ang lahat, tama? Sa pamamagitan ni Kristo, ginawa ang lahat? According sa Kolosas? Sa Colossus 1:15-16, oo, tama. Okay, tama. Sabi mo tama. So again, ilan yung ginamit ng Diyos sa paglikha ng bagay according sa buong Biblia? Iisa o dalawa? Naputol. Nasaan na? Kuya, ulitin ko, Kuya Basto Lorde. According sa buong Biblia, according sa binasa natin, ilan ang ginamit ng Diyos sa paggawa? Iisa o dalawa? Isa nga lang. Isa. Thank you. Isa lang. Tapos? So, ibig mong sabihin, kung pagdating sa Kolosas, si Kristo ang ginawa, sa Juan, sa pamamagitan ng word, si Kristo daw ginawa. si Kristo ang ginamit sa paggawa. Amen. Kuya Basto Lorde, okay, slip of the tongue yun, wala yung count. Kuya Basto Lorde, again. Naka-record yun. Kuya Basto Lorde, ibig mo bang sabihin? Philip, nambabastos na eh. Wait lang, kuya. Kumain ko lang, kuya. Huwag lang mag-side comment. Hindi, ayaan mo lang muna, Tadio. Sandali lang. Sige lang, Kuya pre. Basto Lorde, Kuya Basto Lorde, ulitin ko. Sa pamamagitan ng Kristo, ginawa ang lahat according sa Kolosas. Pagdating naman sa Juan, ginamit ang word. And sabi mo kanina, iisa lang ang ginamit ng Diyos. Tama ba? Sa John 1:3, isa lang talaga. Tama ba kuya yung conclusion ko? Yes or no? Sa John 1:3 nga, isa lang talaga. Tama ba yun, kuya? Mali yung unawa mo, tama yung sagot ko. Next question. Hala, kuya, basta ulitin ko. Tama ba kapag sabihin ko? Kuya Basto Lorde, ulitin ko yung tanong ko. Wala na. Tumatawa. Sige. Naipit na. Wala na, ayaw mo nang magtanong, wala na. Sige, ulitin ko yung tanong ko ha. Kumalma ka. Ulitin ko yung tanong ko, Kuya Basto Lorde. O gusto mo mag-break muna, baka... Magtanong ka lang, bro. Tanong ka lang, bro, para Kuya, eto, sasagutin mo ba ako ng categorical, kuya? Depende sa tanong mo. Depende. Okay, gagawin ko is make sure ko na masasagot ito ng categorically, no? Sige. Kuya Basto Lorde, sabi mo sa Kolosas si Kristo ang ginamit. Sabi mo naman sa Juan, ang word ang ginamit. So again, questioning kita, kuya. Ilan yung ginamit ng Diyos sa paggawa? Isa o dalawa? Sa John 1:3, ang sabi doon, Kuya, ano na naman? Isa o dalawa? Hindi ko Isa o dalawa muna? Nag-categorical eh. Papaliwanag. Isa o dalawa, kuya? Isa o dalawa, kuya? Sa John 1:3, isa lang. Isa o dalawa? Isa nga lang eh, sa John 1:3. Isa lang. Paano sa Kolosas? Hindi naman Isa sa sinabing John words. 1:3. Hindi, word. Yung dia kasi na ginamit sa Greek, para sa mayroon para kay Kristo, nilikha yung lahat ng mga bagay. Kuya Basto Lorde, itong mga daliri ko, Kuya Basto Lorde. Ito, sabi mo, isa sa John 1:1, isa sa John 1:3, Kuya Basto Lorde. Tama ba? Ano?
Ano? Tama ba na according sa sa John 1:3, isa yung ginamit, right? Tama ba? John 1:3 ang nakalagay doon. Basahin natin para parang na-amnesia ka na eh. Basahin natin ha. Kuya, nagtatanong ako kung isa ba o dalawa. Sinasagot kita. Ito, sabi dito, God, and with this word, God created all things. Isa o dalawa? Isa nga lang sa John 1:3. Isa lang yung ginamit. Isa lang yung ginamit. Isa lang. O, isa sa John 1:3. Sa Colossus, sino yung ginamit? Sa Colossus. O, basahin natin. Isa lang din. Sino yung ginamit? Isa lang din. Isa lang din. Isa lang din. Colossus. Isa lang yung ginamit. Iba kasi konteksto doon eh. So, ilan lahat, kuya? Ayun, anong ilan lahat? Isa nga lang eh. Isa lang. So, ibig mong sabihin si Kristo at ang word, iisa lang? Wala akong sinabing ganon. Oy! Wala akong sinabing ganon. Wala akong sabi ko, isa lang. Kaya basta, Ano bang ibig mo sabihin sa paglalang ay isa ang ginamit? Ano ba 'yan? Ano bang ibig mo Gusto sabihin? niya palabasin bro na yung word daw ay si Kristo talaga. Yun ang gusto niyang palabasin. Kuya, again, ulitin ko wala namang nabasa na. line of questioning, Kuya Bastolorde, ha? Agree ka ba na iisa lang ang Kuya, ginamit sa paggawa, yung- Kuya Bastolorde? yung Greek word kasi na ginamit doon, Dia, Sandali, Kuya, maraming suspended. kahulugan yung Hindi Dia po doon ikaw sa yung- Colossus. Hindi po ikaw yung Kaya tinatanong yung ko. kay Kristo na sinasabi doon, hindi po sa pag-create yon. Inuukol sa kanyang lahat ng mga bagay. Kaya sa Hayaan mo definition siya. no, ng Dia, Sabi- no? Sabi ko kasi Isa, bro, iba isa. konteksto nun eh. Iba yung konteksto nun. Iba konteksto Kaya nga yung Dia na Greek, pwedeng isalin yun dahil sa Grabe, Kuya Suspendido. No? Ang magaling ka pa sa Greek, Kuya Suspendido. Alang-alang. Hayaan mo siya bro. Hayaan Kuya mo siya bro. Suspendido, may tanong ako sa'yo. May tanong ako, Kuya Suspendido. Magaling ka ba sa Greek? Hindi ako magaling sa Greek. So ba't ka nandito, Kuya? Mas magaling ka pa po ba sa mga scholar na definition Hayaan ng mo siya Dia. bro. Hayaan mo siya bro. Kuya Kawawa Suspendido. Kawawa naman si Philip. Mas magaling ka pa po ba sa mga scholar na nag-translate? Hayaan mo na. Hindi ako Hayaan mo na siya bro. Bago-bago na Mas yan. magaling ka pa po ba sa mga scholar na Sa isang nag-translate? tanong mo. Magtanong ka Ayun, na oh. Philip. Philip, Ano ba- ako ano naman ba- ang magtatanong o Sige, ikaw na kayo, magtatanong ka Basto. pa? Di mo pa po sinasagot yung tanong ko eh. So paano ka magtatanong? Ako naman ang magtatanong. Authority ka na, Pili. Ano ba yung tanong mo, Kuya Appeal Pili? to authority daw oh. O ano nga ibig sabihin ng appeal to authority, Kuya Vanguard? Kaya nga sinasabi mo marunong ka ba mag-read? Kuya Vanguard? May tanong ako kay Philip. Sige. Yun ba yung appeal of the authority, Kuya Vanguard? Yun ba yun? Mali ba ang pagkakagamit? Nako. Kuya Bastolorde, hindi po ako magtatanong hanggat di mo sinasagot yung tanong ko na malinaw. Mali ba yung pagkakagamit ko, Pili? Bro, magpatanong ka bro kasi sinagot ko naman yung tanong mo eh. Oo. Di ba? So, ako naman ang magtatanong. May papakita ko tayong talata. Takot ka Di ba? mo sinasagot ng ng maayos yung tanong ko. So, Sinasagot ko nga eh. Ayaw mo lang ng sagot ko. Ba't ko magpapatanong, Kuya? Ayaw mo magpatanong? Si Tadyos na lang tatanungin ko. Wala na, umalis na eh. Ako na lang nandito. Ako na lang yung pagsasaluhan nyo. Kawawa naman kayo. Ayan, yan. Ito tanong ko sa iyo, Philip. At Sandali, hindi mo nagkatawang pa sinasagot tao. yung tanong ko eh. Ano ba? Sinagot ko na at ayaw mo na bang magpatanong? So, okay lang sa'yo, hindi kita sasagutin ng categorical kasi hindi mo ako sinasagot ng categorical. Sige, bahala ka dyan. Sige. Sabi dyan, nagkatawang tao ang berbo. Sino yung berbo? Ang berbo? Sino? Ang berbo nga. Si Kristo o hindi? Ang berbo. So, hindi siguro. Silang naglalakad niyan, yung verbo. Naka-record to, Kuya Jetro, naka-record to, no? May sinabi ba akong hindi si Kristo? Sinabi ko ang berbo. Yes po, Kuya. Sino nga? Sabi ko ba hindi si Kristo? Ang sinabi ko ang berbo. Si Kristo ba ang berbo? Ang berbo. Tutol ka ba na si Kristo ang berbo? Pakiulit ng tanong. Tutol ka ba na si Kristo ang berbo? Tutol ba ako na si Kristo ang berbo? Hindi. Ayon.
So, yun. Kung hindi ka tutol na si Kristo ang berbo, sabi dyan, nagkatawang tao ang berbo, si Kristo yun, sabi mo. At tumahan sa gitna Kasi natin. may sinabi ba akong si Kristo? Sabi ko hindi ako tutol. So hindi ito si Kristo. Okay. Amen. Kung sinabi ba akong hindi yan si Kristo, sabi ko hindi lang ako tutol. Kasi maiipit siya eh. Umamin na. Umamin Hindi na. maiipitan Anong siya eh. Kuya Bastolor? Wala akong inamin. Oh. Wala akong diretsong sinasagot. Ewan ko Tutol sa ka inyo. ba na si Kristo ang berbo? Sabi niya hindi daw siya Hindi ako tutol. tutol, Kuya Vanguard. So tanggap mo na ang berbo ay si Kristo. Ano pa? Yes, Tanggap tanggap mo na ko si po. Kristo ang berbo. Ayun. Tanggap niya. Okay. Tanggap niya daw na si Dito Kristo sa ang berbo. 1.14, yung berbo ba na tinutukoy dito si Kristo? Ano pa? Pakiulit po. Dito sa 1.14, yun bang berbo na tinutukoy dito si Kristo? Opo. Okay, si Kristo daw yan, Kuya Basto. Proceed na tayo. Yun bang Kristo na berbo sa talata may kaluwalhatian o wala? Ano pa? Yung bang Kristong berbo mo may kaluwalhatian, tama? Oh. Kanino gaya yung kaluwalhatian ng berbong Kristo? Anong gaya? Anong gaya yung sinasabi mo? Ayan nakasulat yung kaluwalhatian gaya ng so kanino gaya yung kaluwalhatian ni Kristong berbo? Kanino gaya? Saan banda, Kuya? John 1:14. Ayan Nasaan? Gaya, saan yung gaya dyan? Nasa screen. Basta mo Sandali. sa... Hindi mo Ayan, nakita yung... nakikita ko na. Yan. Gaya ng sa bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Okay. Tanggap mo na ang Kristong berbo may kaluwalhatiang gaya ng sabugtong ng Ama. Tanggap mo yung talata, Kuya. Kung ang berbo ay si Kristo, sino naman yung bugtong ng Ama? Siya din yung berbo. Siya din. So, ilan na ang Kristo mo? Isa. So, yung yung iisa may kagaya. Tama? Sandali. Nililiteral niyo ba yan? Kuya Pastolorde, yung tanong, nililiteral niyo po ba yan? Socratic. Sige, Kuya Pastolorde, mukhang wala naman pong laman yung mga tanong niyo. Okay na ako, no? Yung Philip, kung si Kristo yung berbo, yung sino isa may naman yung kagaya? bugtong ng Ama? Ano? Kung si Kristo yung berbo, sino Jonas. naman yung bugtong ng Ama? Ano, Nas? Ito, ganito na lang, Philip. Doon sa naka-open close parenthesis, may bahagi dyan. Nasako. Nakita namin ang kanyang kalwalhatian. Sino yung kanya na tinutukoy dyan? Yan ba'y tumutukoy sa berbo? Hindi. Saan, Kuya, saan yung Sa kanya? unang part ng naka-open close parenthesis at nakalagay dyan at nakita namin ang kanyang kalwalhatian. Sino yung kanya dyan? Yan ba'y tumutukoy sa berbo? Opo, berbo. At actually, tumutukoy din si Kristo dahil ang berbo ay si Kristo nga. Okay. Doon sa second part, ang sabi doon, kalwalhatian, kanino tumutukoy yung kalwalhatian na yan? Kuya Paso, pakibalik mo nga. Sorry po. Yan, thank you. Yung kalwalhatian na tumutukoy dyan, yun yung kalwalhatian ng berbo. Tama? Okay. Diyan sa second part, kalwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama. Sino ngayon yung bugtong ng Ama na tinutukoy dyan? Si Kristo at ang berbo, Kuya, kasi iisa sila. Sa makatwid, kung si Kristo ang siyang berbo at yung bugtong ng Ama, Kristo din, batay sa'yo. Ilan na ngayon ang Kristo? Isa nga. Kasi nga, iisa lang ang berbo at ang Kristo. Sige, Isa ito daw, isa challenge daw. ko sa inyo. Okay na, okay. Challenge ko sa inyo, Kuya Vanguard. Challenge ko sa inyo. Sa lahat ng mga INC dito sa taas. Hanapan niyo ako ng verse na explicitly nagsabi na magkaiba ang verbo at ang Kristo. Philip, ginaya ni Kristo ang sarili niya. Ha? Hindi ganun. Nakakaintindi niyo ba sa talata? Ginaya? Ayan gaya
So si Kristo gaya Pakita mo nga sa English, kuya. Pakita mo nga sa English kasi tanga-tanga kayo eh. Tinitignan nyo sa literal translation. Nag-adhom. Actually, Kuya Bastolorde, tama naman talaga na tawagan ko kayong mga Nag-adhom. tanga. Bakit? Nag-adhom. Tinitig nyo yung literal na translation. Kawawa naman kayo. Pwede mo bang Kaya pakita nga, sa... para sa'yo, yung iisa, Pakita mo sa English. Pakita mo sa English. Huwag ka matakot. ginaya ni Kristo. Ginaya ni Kristo si Kristo. Dahil si Kristo. Ang tanga naman ng ano mo, ng... Ikaw yung tanga kasi sabi mo si Kristo Ganyan yan, Kuya Bastolorde. Sige, Kuya Basto, kahit Unawa ko i-flash yan. mo yan sa King James Version. Sige. Hindi, wag sa King James Version. Lagay mo sa NIV. Lagay mo sa NIV. Up ka dito, Fausto. Ilang araw na kitang hinahamon sa formal Ayaw nila sa King James Version, sabi nila reliable yung translation na yan. Sa NIV, gusto ko sa NIV. Magpapahirap ka pa sa King James Version eh. NIV, kuya, meron ka ba dyan? New King James Version. Okay, no problem. NIV, New International Version. Wala nahanap ko pa wala. NKJV lang. Sabi kasi dito sa Sa Google na lang, kuya. Wala ka ba sa Google? I-confirm mo na lang, Philip, ha? Kasi isang device lang ako. Ma-out ako pagka nag-open ako ng Google. Yan. Sabi kasi sa NIV, Philip, i-confirm mo na lang yung kung tama tong translation. Sabi dito, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Ayan. Yes, I agree on that, Kuya Vanguard. Bakit? Yan yung pinapahiwatig ng talata, Kuya Vanguard. Alam mo kung bakit? Paano ko nasabi yon? Kasi may pinagkaiba lang sa writing style, Kuya Vanguard. Pero yung ginawa ng NIV, mas nilinaw na nila. Bakit? Saan nakuha ng NIV na dapat yun dapat talaga, yung ibig sabihin ng talata? Again, kanina ko pa ito na-argue. Pagdating sa Colossus, ito, sabi ni Kuya Bastolorde, premise muna, sabi ni Kuya Bastolorde, iisa lang ang ginamit ng Diyos sa paggawa. Ngayon, pagdating sa John 1:3, sabi doon, through Him, everything was made. All things were made. Now, sabi niya, yung Him daw, word yun. Pero pagdating sa Colossus, sabi naman doon, no, sa translation ng NIV, sabi doon, through Christ, or sa pamamagitan ni Kristo, ginawa ang lahat. So again, sabi niya, iisa lang ang ginamit, Kuya Vanguard. Indirectly niya nang inamin na iisa ang word, tsaka yung Kristo. So yun, Kuya Vanguard. Pinaka-point mo dyan, Kuya Philip, na limbawa, Hindi siya nakabuntos. Ano Ang point niya, hindi siya nakabuntos. Nagets ko yan. Hindi ko na i-rephrase yun. Hindi ako Bakit? Gusto niyang ipag-isa yung Colossus 1:16 at John 1:1. Kuya, bakit ayaw mo ipagkaisa yung yung Colossus tsaka yung John 1:1? Bakit ayaw mo pagkaisa? Susundan ka nga namin. Kasi nga, Ito nga yung context to do. yung verbo, hindi nga yun Kristo mismo. Bakit? Sabi mo kanina, yung verbo Kristo mismo, tapos yung bugtong ng Ama, Kristo din. Hindi, dalawa ang Kristo mo. Ha? Again, sabi mo kanina, iisa lang yung ginamit ng Diyos. Tapos sa Colossus, ginamit si Kristo. Sa Juan, ginamit ang Word. Inamin mo na iisa lang ang Word at si Kristo. Wala akong sinabing ganon. Wala. Totoy, kawawa ka naman. Ikaw ang kawawa kasi di ka makapuntos kaya ka nagagalit Hindi ba kapuntos? Akala mo, kailangan ko pang ipaiwatig Sabi mo kanina, Hindi, kuya, kailangan ko lang yung mga viewers, kuya, tandaan mo. Viewers lang yung kailangan ko. Sabi mo kasi kanina, si Kristo yung word. Tapos yung bugtong ng Ama, si Kristo din. Hindi, dalawa ang Kristo mo. Ganyan talaga, kuya, basta mababa yung comprehension. Mababa sinabi pala ko ba na, comprehension mo. Kuya Bastolorde, kapag sinabi ko ba na na estudyante ka ng teacher mo, tapos anak ka hindi naman yan ang ibig mong sabihin, Kuya Bastolorde, nakasulat sa John 1:14. ibig mo pang sabihin, Kuya Bastolorde. Hindi naman yan ang nasa John 1:14 eh. Wag mong ibahin. Gumamit ka pa na example, Basta nagtataka ako, anong pinakapunto niya dun sa pamagitan ni... Sige, kasi Kuya Bastolorde. ginamit kasi yung terminong gaya eh.
So, ibig sabihin, si Kristo, gaya ni Kristo. Kuya Basta Lorde, sige Kuya Logical Basta o Lorde, ayos na ako illogical? sa pagtatanong ko. Aalis na po ako, God bless. Sige, takas ka na, bye. Wala namang punto si doon si Philip, kuya. Biruin mo. Ginamit, halimbawa, susundan natin, ginamit si Kristo bilang paglalang at saka yung salita o kapangyarihan ng Diyos. O ano pinakapunto niya? Hindi niya alam yung dia plus genitive. Ano Hindi ba niya alam pinakapunto niya? Diyos na ang Kristo? Kaya pinagtitripan ko na lang. Na ang Kristo? Meron bang Okay sinabi po. doon na existedo na ang Kristo? Wala naman binanggit, wala din binanggit na Diyos na ang Kristo. Hindi niya alam yung dia plus pamagitan ni genitive kasi. Kristo, nilalang ang lahat ng bagay. O may sinabi ba dahil sa pamagitan ni Kristo, Diyos na ang Kristo. Kaya wala siyang puntos dun eh. Nagtataka ako, pinagpipilit niya yung mga sinasabi niya na sariling unawa ba. Ay, talaga po ba? Wala naman. Ba't may nakaakyat na ding ba dito? Hindi po ako bading. Yan, bawal sa Diyos yun eh. Yung daw mga aklay, hindi pwede makaakyat sa kaharian ng Diyos. Kawawa si Philip, umuwing lohaan. Hindi niya talaga ako mapipilit eh. Wala naman din siyang doon kuya, wala naman din siyang puntos doon. Lalo na yung mahal ng Diyos, sino minamahal ng Diyos. Gusto nilang isingit yung Trinity. Tapos sabi pa ni Nomina bro. Bro, Wala sana namang bro sana bro makuha mo yung record. Sinabi ni Nomina, hindi mahal ng Diyos ang sarili niya. Mayroon nandito. Sabi niya. Oh. Di ba moderator kayo bro? Nandun na automatic yan pagka moderator automatic kayo. ba yun? Oo. Sabi ni Tingnan mo Nomina nandun Sakla, hindi mahal ng Diyos ang sarili niya. Aray ko. Inibig ng Diyos ang sanlibutan. Ibinigay ang kanyang anak. Tapos hindi niya mahal sarili niya. Aray ko. Kawawa naman. Walang maipuntos ang mga Katoliko. Sinasabi nila, Kuya Basto, ang pagmamahal daw ng Diyos ay relational. So, paano kung, medyo gawin lang nating, paano pagka nagkahiwalay? Paano pagka wala na yung terminong karelasyon? Tanong, meron pa bang pag-ibig ang Diyos nila? Lilitaw nga, sabi nga ni Nomina kanina, hindi mahal ng Diyos ang sarili niya. Nakalimutan niya yata, meron silang aral na ang Ama at si Kristo ay iisa. So, hindi mahal ni Kristo ang sarili niya. Ang bira. Ang bira. Kasi yung definition nila sa self-love, katulad ng self-love sa tao, hindi naman pagiging makasarili yun eh. Ba't kasi ilalagay mo yung unawa mo at definition mo batay sa definition at unawa ng tao? Ganito yan, Kuya. Walang makaaro. Ganito yan, Kuya Vanguard. Pag sinabing mahal ng Diyos ang sarili niya, kasama pa rin tayo doon. Bakit? Sabi nga sa Efeso 1:4, in His love, He chose us before the foundation of the world. Kasama pa rin tayo. Kaya nga eternal love eh. Walang hanggang pag-ibig. Hindi mo pwedeng sukatin yan kung relational ba yan o hindi. Kasi nga eternal nga eh. Hello. May I ask questions po?
Sige bro. Kung pwede magtanong. Kasi ako po, Oh, nawala. Kinina yung talata. I don't believe in scriptures po. Example. So ano yung tanong mo? So, do you believe po na God commands genocide and immoral acts in the Old Testament? Genocide. Yes, because in the Old Testament po, No. God commands No. acts. We that don't I- believe that God made immoral acts. No. Bakit po? Because God is love, but God is also justice. So God has the right to punish those He want to punish, and God has the right to save those He wants to save. So, And for example po, in 1 Samuel chapter 15 verse 3, so God orders Saul to kill man, woman, child, and infant. If God actually commanded this, then God is not morally perfect. But if He didn't, then Bible is recording falsehoods. no, that is only your conclusion. That is only your conclusion. It doesn't say. Kaya natin It did not say that